Grabe yung pinakitang performance ng Gilas Pilipinas Young Core na sina Kevin Kiambao, Juan Gomez de Liano at Carl Tamayo. Early game pa lang mga idol, nagbabaga na agad sa field goal kontra sa New Zealand. Maganda ang future ng Gilas Pilipinas sa mga player na ito. Nagbubuhat na mga idol. Habang si Justin Brownlee in ankle break ang veteran player ng New Zealand. Pero anyari sa ating naturalized player. Habang si Dwight Ramos may pinagpunas din doon sa sahig. Third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, Gilas Pilipinas versus Tall Black New Zealand. Home court advantage pa nila mga idol. Change plan si Coach Timko No Brownlee sa starting unit. Kaya naunang pumuntos dito ang New Zealand sa opening ng first quarter and one pa mga idol. Pero agad nakasagot ang ating mga pambato sa field goal. Tamayo with wide open 3-pointer. Early lead for the Gilas Pilipinas. Dwight Ramos using the glass against sa Tall Black. May pinakain pa doon ng alikabok si St. White. Yun nga lang biglang na switch sa 5 points lead ang home team from 5 straight points na ginawa dito ng wingman ng New Zealand mula sa 6'9" na si Sam Wardenberg. 3 minutes mark pinasok na si Juan Gomez de Liano at Kevin Kiambao. No hesitation and fearless ang dalawa kapapasok pa lamang mga idol. Rumekta puntos kaagad dyan. 6 points kaagad para kay JGDL. Huge impact from offensive play ng Gilas Pilipinas. Etong gwardiya ng Converge pero lamang ng 6 points ang New Zealand sa pagtatapos ng first quarter 23-17. Second quarter naman tayo mga idol. Good start para sa Pilipinas. Mainit si Kevin Kiambao sa outside shooting with a 5-0 run. Sinimulan niya ni KQ sa kanyang signature one-handed floater plus a 3-pointer pa. Hindi lang isa kundi dalawang beses nagpakawala ng tres. Etong si Kevin Kiambao to cut the lead down by 1 point. After time out, 3-pointer din mga idol ang sagot ng Tall Blacks over Carl Tamayo. Nagduduro ang gwardiya doon ng New Zealand. Pero maganda pa rin ang pinapakitang performance dito ng KBL Boys. Gumanda din ng tres si Carl Tamayo hitting his second 3-pointer of the game at sa transition short attack pull-up jumper 11 points para kay Carl bago magtapos ang first half. Sagutan ng Tall Blacks at Gilas Pilipinas sa outside shooting. Umuulan ng tres doon mga idol. Pero nagtapos mga idol ang first half still pabor pa rin mga idol sa home team. Ang kalamangan sa scoring 39-44, 5 puntos ang hahabulin ng Gilas Pilipinas. Second half tayo mga idol still tahimik pa rin. Etong si Justin Brownlee scoreless pa dito sa laban at malapit pang ma-foul trouble na may 3 personal foul habang sinimula naman ni Carl Tamayo ang opensa para sa Gilas Pilipinas sa pagbubukas ng third quarter. Anyari mga idol sa shooting at depensa ng Gilas Pilipinas biglang collapse. Pagkapasok ng 7 minutes mark, lumobo na sa double digit ang lead ng home team. Halfway mark, pinasok na din mga idol si JGDL. A much needed 3-pointer agad ang kanyang ginawa para maibaba sa single digit lead ang Tall Blacks. Last minute ng third quarter, eto pa biglang iinit ang Gilas Pilipinas at hiyawan ang mga Pilipinong fans sa Spark Arena. Juan Gomez de Liano from wing and a highly contested 3-pointer. Muling nakalamang ang Pilipinas ng isang puntos sa pagtatapos ng third quarter 63-64. Down the stretch, dikdikan ng laban mga idol. Di kita na pati tala sa scoring plus nagkakapisikala na sa pool si Manoy ni RJ Abarrientos. Napayuko doon sa sakit ang PBA BPC kahit si AJ Edo hindi nakalagpas mga idol sa Tall Blacks. Dinaganan ni Jordan Ngatay at ng isa pang player ng home team. Sa review ng referee, nasampal sa mukha ng unsportsmanlike foul ang veteran player na si Ngatay plus 2 free throw naman para kay AJ Edu. Umabot ng 2 overtime ang naging laban nito, tabla sa 83 sa fourth quarter at 93 naman sa first OT. Yun nga lang tinapos ng NZL ang mainit na run ng Pilipinas at nakasurvive sila mga idol.